Iisa lang ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. 'Di ba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So, paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So, syempre, pag ikaw bata ka, diba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So, ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. Hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor Alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Andyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako. Alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon, na-waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Tapos sabi niya,
hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, Ma. So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor. So mag-pre-med ka na lang. Okay. Nag-pre-med ako. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yon, natapos kaagad ako. And then, ito na. Mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam nyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako. Sobra. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Kasi, di ba sa probinsya, di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yon. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of. Ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, nung pinag-iisipan ko ang kapalaran ko, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Menjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, sobrang, I think mas masaya siya nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya noong
ikumpara ko nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard love. Hard love yung generation ng parents natin, mga magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan. Ganyan siya kung, di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para idikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun eh. Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3. 5 points ang layo namin sa grado. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral eh. Kung nag-aral ako, top-notcher ako eh. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan. Oh, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Oh, ito anong grade na? Anong eskwelahan ito? Oh, ito anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? No. Pag makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako nung 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din
ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo, na huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan, ako, pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, oh, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yon. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, wag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila.